mag-usap tayo tungkol sa kwento ng buhay, sa takbo ng iyong mundong umiikot. Hanapin natin mga sagot sa iyong tanong. Kami karamay sa likaya at lungkot. May tawanan, iyakan, intriga at chismisan, ngunit lagi mo lang tandaan, ang lamig, partner! Ang lamig! Kia ora, partner! Kia ora! Son na quarter to... Anong Kia ora? Mapapahiya tayo niyan eh. Kia ora, welcome yan. Yan ang welcome, salitang welcome. Dito po, kami po kasi, nandito na sa Auckland, sa New Zealand. Narito po tayo ngayon sa Marina Wharf. Kaya pala, Kia ora, partner, okay. Nakikita niyo naman mga kaibigan, kung ano itong mga nasa likod namin ni Mel. Sangkatutak na mga sailboats. Naku, patutuwa ka sa mga discount dito. Sale na sale. Sale, part sale, 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 sale. Sale ng mga boats. Dahil na po ang Auckland ay kilala bilang City of Sales. City of Sales. Salamat sa tuloy-tuloy na pagsama ninyo sa amin tuwing linggo ng gabi mula Australia hanggang dito sa Auckland sa New Zealand. Kayo pa rin, mga kapuso, ang laging bida, syempre, sa 6th anniversary special ng Mel and Joey. Kaginaw ng kamay mo. Tuloy-tuloy pa rin ang Big 6 blowout namin sa inyo. Heto po ang Big 6 stories na aming nakalap. Makikiselebrate tayo sa tagumpay na tinatamasa ng mga kababayan natin dito tulad ni na Edward Pahe at ni Edith Vidal Carpenter. Nako, masarap yan. Makakausap din natin ang mga negosyanteng Pinoy. Siyempre, mga kababayan natin yan sa kanilang negosyo at kung saan-saan nila pinopromote itong mga produkto nila at pagkain Pinoy. Ito ang Turo-Turo Kape. Pinoy food trip tayo dito sa Auckland, partner. Itong isa pang kakaiba. First time para sa atin. Papasyal tayo sa isang bar. Ito mga kaibigan, yung bar na yung yelo o yung ice, wala sa loob ng baso. Nasaan? Nasa paligid mo. Kaya ang pangalan ng lugar, napakalamig. -5 ice bar. Ganon kalamig doon. At syempre, umandar na naman ang pagiging observant ni Joey De Leon dahil hanggang dito, may isa-7 siya sa 7-7 ni Joey, only in New Zealand. Okay, umaapaw ang 7han mga kaibigan at kwentuhan, kaya simulan na natin ang Big 6 blowout namin ni Mel. At ang una nating Big 6 story. Ito. Kilala po kasi ang New Zealand sa kanilang dairy products. At dahil nandito na rin lang tayo, Pards, no? Ano ba hinihintay natin? Ano ba? Tara na't pasyalan natin ang isang dairy farm dito sa Auckland. Tikman natin yung gatas. Pinakamasarap daw ang gatas dito. Isang oras ang layo mula sa Auckland City sa New Zealand. Bumiyahe ang Mel and Joey para puntahan ang isang dairy farm sa Karaka. Alas 4 na ng hapon ang kami ay dumating. Ito kasi ang oras para gatasan ang mga baka doon. At nakilala namin ang mismong gumagawa niyan sa mga baka, si Ginoong Gary Lister. Hello, Mr. Gary. Hello. 16 na bilyong litro ng gatas sa isang taon ang nanggagaling sa New Zealand. Ang isa sa pinakamalaking producer ng gatas sa mundo. At pinagmamalaki nila na pinakamasarap daw ang gatas dito. Dahil bukod sa klima at sa lawak ng kanilang grazing land, volcanic soil ang lupa dito kaya't magandang tubo ng mga damo. And as long as you give them plenty of grass, they'll give me plenty of milk. As the season changes, if it gets drier and we don't have the same amount of feed to feed them, their milk will drop down according to the feed levels. So in their peak, they can do 25 litres average. We do milk through the winter, and that's at that time of the year we may do 15 litres of cows. Kumakain ng 70 kilo ng damo at isang bathtub ng tubig ang isang baka sa isang araw. Kaya naman kailangan ng mahigit 1 hektarya ng grazing land ang bawat baka. 132 cows. Come on. Isa-isa po yang dadalhin kung saan sila ay kunan ng gatas. See, there's the lead cow there. See, she'll lead them out. Oh, yeah. Come on, up you go. Hurry up. Oh my God! Alam nila saan sila pupunta? Oh, shucks!
Kapag nasa milking For the milk, station ang mga do baka, anything gets in there? ihahanda ni Gary ang mga aparato na gagamitin sa proseso. Ang gatas daw po ipapasok dyan. Pagkatapos aakyat dito sa parang cooler na o chiller, at pagkatapos doon pupunta doon sa malaking vat na yon na meron din daw po dang chiller. Come on. Get up. Nakakatuwang isipin na kinakausap niya yung mga baka at talagang binibigyan niya ng instruction kung ano ang dapat gawin ng baka. Kakabit na niya ngayon ang hose. Oh, Carrie! That doesn't know. That's okay. Pagka daw siya lang mag-isa, hindi daw dudumi, hindi iihi ang baka. So sinasabi ni Carrie na ba, ganyan sila sapagkat alam nilang nandito kami. Gustong-gusto ng mga baka na ngumunguya sila para relax habang ginagatasan. Pagkaraan ng 4 na minuto, tinatanggal na ni Gary ang mga hose. Nililinis sa mga baka para hindi sila maimpeksyon. Pinalalabas sila sa milking station para ang susunod na batch naman ng mga baka ang magatasan. Ang nakakabilib, lahat ng ito, si Gary lang ang mag-isang gumagawa. I observe that you were talking to the cows. So is this some kind of a relationship with the cows? It's just animals. Animals know who their master is Exactly. and who looks after them. Exactly. Someone else comes along, well, they're a little bit weary for a while. Any animal. And they will not follow instructions from someone else. No. Isang oras at kalahati ang milking process ng 132 baka rito. 2 beses silang ginagatasan sa isang araw. Ang gatas ay kinukuha ng Fonterra, ang pinakamalaking kooperatiba ng gatas sa New Zealand. Ang Fonterra ang nagbibigay ng grado ng gatas at nagpoproseso nito. Ang gatas daw dito sa farm ni Gary Lister, top grade milk ng New Zealand. Matapos ang lahat ng ito, si Gary pa mismo ang naglilinis ng milking station ng mga baka. O di ba? Masaya at kontento ang mga baka dito sa dairy farm sa New Zealand. We enjoyed this immensely and I learned so much from this afternoon in your farm. Thank you so Okay. much. Thank That's you. welcome. Thank you. Naku, ang sarap ng gatas talaga, Parts. Alam mo, hindi ako pala inom ng gatas pero nasarapan ako doon. Ay, naku, napakasarap tumira sa farm talaga. Alam nyo, kami po ay naririto sa harapan niyan, kung tawagin nila, ay Town Hall. Sa atin parang City Hall ba? Yung City Hall dito sa syudad ng Auckland. Sinasabi po na ang gusaling yan, yung 5-story na building na yan, ay gawa sa local limestone. At very historic daw po sa gitna ng syudad na puro bago ang mga building, puro moderno, ay makakakita ka ng isang lumang historic building. Siyempre, nakikita niyo oras, ano? Ano oras na, Part? Ikaw naman, tinanong mo pa, Pambi. Alam mo naman, mahina ako sa numero. Sige na. Sige na. Ang alam ko lang na numero ngayon, 6. Dahil 6th anniversary po ng Mel and Joey, pagpapatuloy natin. O, 7. Ay, 7. November na naman. Ay, 7. Ang ganda. Ay, abangan niyo po yan. From Auckland. Okay. Big 6 Trivia number 1. City of Sails. Ito ang bansag sa Auckland dahil ito ang may pinakamaraming yate sa buong mundo. Kaya isa ito sa mga stopover sa event na Round the World Yacht Race at tuwing Enero, nagaganap dito ang pinakamalaking one-day yachting regatta. Yan ang ating Auckland Big 6 Trivia. Noong nakaraang Sabado, 13 ng Nobyembre, isang maagang regalong pamasko ang natanggap ng aking partner dahil kinilala ng 24th PMPC Star Awards for Television ang galing ni Joey De Leon. Siya lang naman ang tinanghal na Best Male TV Host para sa taong ito. Isang karangalan para sa amin ang maging bahagi ng iyong tagumpay. Mula sa iyong Mel and Joey family, congratulations!